Praise the Lord po mga kapatid. Walang tao? Meron pala. Kala ko wala. Praise the Lord po. Tama po yung sabi ni Ate G, surprise speaker. Dahil pati yung speaker, na-surprise din. Hindi ko alam na ako pala ngayon. Purihin po ang Panginoon. Bago po tayo mag-umpisa, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, salamat, Panginoon, salamat sa dakila mong pag-ibig. Tunay, Panginoon, salamat pagkat sa iyong anak na si Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo, sa pamamagitan niya, nagkaroon kami ng kaligtasan. Salamat, Panginoon, pagkat tunay nga po, in spite of all the sins, in spite of all the wrongdoings, in spite of all the times, Panginoon, na aming sinuway ang iyong mga utos, lagi pong naroroon ang iyong dakilang pag-ibig. Your grace, O Lord, is always there. And we thank you for your mercies, Lord. Tunay, Panginoon, these are times, O God, na we just want to give you back the thanksgiving. So Lord, pagkatunay nga, you are the Lord, our healer. You are our portion, and you are more than enough for us, O God. And we thank you, Father, pagkatunay nga, Lord, in everything and every good thing that you have done, hindi ka patapos sa buhay ng bawat isa sa amin. We glorify you, we honor you, we praise you in Jesus' name. Amen. Before we start, mga kapatid, pick a partner sa katabi. Tingnan niyo yung katabi. Check somebody beside you. Yung apatan, yung tatluhan. Okay, partner. Pray for the person beside you. I'll give you a minute or two to just bless the person beside you. Pray for him, pray for her, and be a blessing. Let's start the day to being a blessing to another person. 1 minute or 2 minutes will do. I'll give you 2 minutes. Amen. Tapos na po? We thank the Lord na naging blessing tayo sa isang kapatid. Amen. Alam niyo ba how far a prayer can go? How long a prayer can go? We receive blessings from God and we should be a blessing to others. And today, nag-umpisa pa lang yung gawain natin, we have become blessings to one another. We thank the Lord. Amen. Galing ko mag-delay ng schedule. No? Amen po. Sino po dito yung may sasakyan? Taas ang kamay. Ano po ang pakiramdam na meron kayong meeting na pupuntahan? Importante. Let's say meron kang kukuning blessing. Tumawag ko nyari sa'yo, Eric, pupunta ka sa opisina. Nandito yung bonus mo, kunin mo. Praise God. Sakay ng sasakyan. Pagdating sa kalagitnaan, nasiraan ng sasakyan. Ano kaya ang feeling nun? Di ba? Natawa kayo, no? Ako rin, naisip ko rin eh. Nakakatawa. Talaga magta-taxi ka. Blessing yun eh. Alam nga na mag-iwan. Pwede naman kunin yan ng ibang tao. May ano yan. Meron tayong roadside assistance. Hayaan mo sila. So, there are times po mga kapatid that we feel frustrated na we want to do something na hindi natin magawa. We want to go somewhere na hindi tayo nakakarating. Sometimes we get stuck in the place. Ang mabigat dyan, minsan we get stuck. Naiiwan tayo doon, hindi tayo makaalis. And those kind of things gives us frustrations.
Isa pang question. Does anyone here have something na in the past he made a decision na niregret niya? Na pinagsisihan niya? Na sana sinasabi mo sa sarili mo, sana hindi ko na lang ginawa. Meron ba ganun dito? Akala ko nag-iisa na naman ako eh. Amen po. So, there are times in our lives that we just sit down and think, ang sakit sa mata. We just sit down and think back sa mga naging decisions natin sa life na mali. And we tell ourselves, yun yung sayang sa English eh. So, sabi na hinayang ka kasi nga ginawa mo yun. So, you tell yourself, sana hindi ko na lang siya ginawa. Amen? Pagkatapos po nung salitang sayang, pagkatapos po nun, papasok naman sa mind natin yung salitang what if? Paano kaya kung ganito yung ginawa ko? Di ba? What if? Di ba? Sa manghinayang ka, paano kaya kung ganito ginawa ko? Di ba? Paano kaya kung pinurso ko siya at hindi ako nagpaiwan lang dito? Pinuntahan ko sana siya ng pinuntahan. Baka ngayon girlfriend ko na siya. Yeah? Meron ganun. Sobrang ngiti, nakakalabitan pa talaga. Ang lupit. Alam po niyo kung ano topic natin ngayon? Nakakatawa po, no? Ang topic po natin for today is to endure and to persevere. Kuya Russell, 2 Timothy 4 verse 5. New King James, kung meron ka. Okay, fine. No problem. To endure and persevere. Ano ba nakalagay? But watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thine ministry. Amen. Hindi ko po sinasabi na lahat tayo ay maging ebanghilista. Ang nakalagay po doon, fulfill your ministry. So, ang nakalagay po, but you be watchful in all things and endure afflictions. Amen. Amen. Ano po yung sa Tagalog ang affliction? Pasakit. Di ba? Ano ibig sabihin ng endure? Magtiyaga, magtiis. Di ba? Overcome. Tagalog eh. Ano sa Tagalog yung endure? Overcome. Pagtitiis. Doon tayo sa pagtitiis. Bakit po ang isang tao ay nagtitiis? Amen. Sabi niya, do the work of an evangelist. Ibig sabihin, gawin mo yung trabaho ng ministry mo. Tuparin mo ang tawag sa iyo ng Diyos. Mga kapatid, lahat po tayo ay dadaan sa affliction. Sabi po sa salita ng Diyos sa James, huwag tayong magtaka kung tayo ay dumadaan sa mga trials. Sabi po sa 1 Peter, magalak tayo kung tayo ay sinusubok. Bakit? Dahil tayo ay nakikiisa sa paghihirap ng Panginoon. Amen? So lahat po tayo dadaan sa affliction, dadaan sa trial, persecution, tribulation. Lahat po yan dadaanan natin. At tayo po lahat ay dapat mag-endure. Amen? Laksan natin konti, para nga hindi kayo nag-i-endure eh. Amen? Yan. Tuloy po natin. Kuya Russell, Romans 5:3-5. So, endure po yung una. Romans 5:3-5. And do not only so, but we glory in tribulations, also knowing that tribulation worketh patience, and patience experience, and experience hope. And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. Sa New King James Version po, ang sabi dyan, and not only that, but also glory in tribulations, knowing that tribulation produces perseverance. Experience dun.
patience dito. So, tribulation produces perseverance. So, ang topic po natin is to endure and persevere. Sa Tagalog po, magtiis at magpatuloy. Diba? Magpatuloy yung persevere, diba? Kahit mahirap, magpatuloy. Yun po yung kadalasang nagiging kabigatan sa ating mga buhay Kristiyano. Sino po dito walang problema? Taas ang kamay. Amen? Sino po dito ang alam ang kasagutan sa kanilang problema? Taas ang kamay. Ayan. Amen. So, hindi po tayo exempted sa problema, mga kapatid. Kasali rin po tayo ron. Hindi po ba? Hindi po tayo hiniwalay ng Diyos na problem-free ka na. Maintenance-free ka na. Ang problema po sa maintenance-free, pag natapos yung yung capacity ng mismong maintenance-free na equipment, tinatapon, disposable. Tayo po, hindi tayo disposable. Meron po tayong kahihinatnan. Amen. So, tuloy po natin. By definition, endure means to remain firm under suffering or misfortune without yielding. Sa Tagalog po, manatiling matatag sa ilalim ng mga paghihirap at hindi sumuko. We will not yield. Amen? Yung po namang perseverance, ang meaning po niya is to continue even though it's difficult. Magpatuloy kahit na mahirap. So, ibig po sabihin, mahirap. Wala pong nagsabing madali. Amen? Bakit? Walang umimin. Bakit ganun? May amen po. Wala, di ho talaga madali. Huwag kayong mag-alala, kapatid. Mga kapatid, hindi pa ho tapos yung preaching. Mahaba pa. Kinakabahan kayo agad eh. Relax lang. Amen. We should remain. Sabi po dito, remaining firm, we should remain firm in the word of the Lord. Huwag po tayong kabahan because of the tribulations or the trials that comes sa ating buhay. Mga kapatid, may promise ang Diyos eh. 1 Corinthians 10:13, ang sabi doon, wala pang pagsubok na dumaan sa buhay mo na hindi dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos, nabibigyan ka ng kalakasan upang mapagtagumpayan ito. Di ba? Di ba? Wala pang pagsubok na dumating sa iyo na hindi dinanas ng ibang tao. Lahat yan dinanas ng iba. Amen? O, John 16:33. Darating sa buhay natin, troubles and tribulations. Sabi ng Panginoon, but be of good cheer, for I have overcome the world. May victory tayo sa Diyos. Amazing love nga yung kinakanta natin kanina eh. Di ba? Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? If your King can die for you, what else can He give for you? Come on. Di ba? Kaya huwag kayong kabahan sa umpisa pa lang ng preaching. Tapusin natin yung preaching para maintindihan natin. Masyado kayo nervyoso. Huwag kayong magkakapi lagi. Amen. So, sabi po doon, endure. We endure the things that come unto us. Mga kapatid, we endure things as the Bible says we do. I-endurein po natin yung mga bagay na pinahayaan ng Diyos dumaan sa buhay natin para ho sa ating ikabubuti. Mga kapatid, pampambatibay po ng katawan yan. Alam niyo po ba yung tinatawag na stress test? Usually sa mga sa mga materials, sinistretch siya kung hanggang saan yung limit niya until mag-break siya. Mga kapatid, hindi po tayo ginagano ng Lord na pinaaabot tayo doon sa limit natin. God is gracious. Diba? But by grace we are saved. Hindi lang po sa salvation yun. Sabi ni Lord, sa lahat ng tatawag sa Kanya, and all that call upon the name of the Lord shall be saved. Kaya nga ho lahat ng tao, kahit Kristiyano, kahit hindi, pag nasa bingit ng mga kamatayan, sino tinatawag? Diyos ko. Di ba ba? Amen? Ba't parang mangha-mangha kayo? So, pero mga kapatid, sometimes we endure the wrong way. Alam niyo po, enduring means standing firm in God.
mananatili tayong nakatindig sa Diyos, hindi sa ating sarili. Mga kapatid, our hope is in God. Our faith is in God. Ang pag-asa natin ay nasa Diyos, wala po sa atin. We cannot do it on our own. Na-discover na natin yun. Nasasulat yun sa Ephesians. Not of works, lest any man should boast. Hindi po dahil sa atin. Di ba? So, we stand firm. We endure in the Word of God. Kung ano yung mga promise niya, magtatrust tayo. And we do not rely on ourselves. Huwag tayo magre-rely sa sarili natin. But sometimes, it happens so na inaasahan natin yung sarili natin na feeling natin laging kaya natin. Di ba? May problema. Dumating sa buhay. Imbis na ipag-pray, kaya ko na to. Imbis na magpa-pray over at lumapit sa kapatid o sa pastor, Pastor, pag-pray mo naman ako. Hindi nagpunta. Kaya ko na to. Ginawa ko, ganito gagawin ko. Gawa ka naman. Naman tumatagal, sumablay. Ay, hindi, ganito dapat pala. After 1 week, sablay na naman. Tapos ganito pala dapat. Lahat ng naisip mo, ginawa mo na. Puro sablay. Pinahaba mo pa. Pagkatapos nun, wala ka na mapatakbuhan, saka ka pupunta sa pastor mo. Pastor, pag-pray nyo naman po ako. Kasi po ganito eh. Bakit hindi pa nung una, itama na natin? Do it right the first time. Mga kapatid, if we rely on ourselves, wala tayong pahihinatnan. Ang nakasulat sa salita ng Diyos, lahat ng ginagawa natin falls short. Kapos sa kaluwalhatian ng Diyos. God is doing something good in our lives. Yung plano niya, ginagawa niya sa atin. Huwag nating hadlangan ang gawa ng Diyos. Let God do His good work sa atin. Let's cling to the Lord at ourselves. Hindi natin kaya. Mga kapatid, we cannot do it on our own. Ang endurance, even our endurance, kaya tayo nakakatayo, it's because of God's grace. Hindi sa atin. But sometimes we endure hardship dahil kasi gusto natin. Pag sinabi mong kaya mo to, napapahiya ka na, paninindigan mo na. Kaming mga lalaki, ganun kami. Kita mo, walang umamin. Sabi sa inyo eh. Walang aamin yan. Ganun kami mga lalaki, prideful. When it comes to, pag sinabi namin kaya namin, paninindigan na namin, andyan na eh. Ika nga namin, andyan na yan eh. Di ba? But the thing is, God offers something better. Oh, God offers something better. We should endure. Kagabi, nakakila Pastor Eli ako. Kasi nga, kukonfirm ko yung schedule. At the same time, gagawa ko ng outline. So, I went to Pastor Eli. Naunahan ako ni Arnold. Nag-uusap sila tungkol sa topic ni Arnold. Along the way, habang nagdi-discuss si Pastor sa topic ni Arnold, may napipick up ako. Ganun yung kapatid eh. Sabi nga ni Pastor kagabi, hindi lang kayo nabibless, hindi lang kayo natututo. Ako rin. Minsan wala akong topic, tapos magdadatingan kayo, papakita niyo yung topic niyo sa akin. Minsan yung topic na yun, nagagamit ko. Di ba? So we are blessings to one another. Amen? Okay, tuloy natin yung endure. Bakit ka nag-i-endure? Kahit masakit, ba't ini-endure mo? Bakit tayo nandito? Sino dito yung malayo sa pamilya? Taas ang kamay. Yung pamilya nasa Pinas. Oh, naho-homesick kayo, di ba? Ha? Di ba? Oh, ayaw umamin. Mga kapatid, 14 years na ako pabalik-balik. 12 years na ako pabalik-balik from abroad to the Philippines. Every 6 months pa ako umuwi. Pero meron talagang panahon na naiyak na lang ako dahil naho-homesick ako. 12 years na ako pabalik-balik nun, ha? Every 6 months akong umuwi, ha? Oh. We endure hardship. Hindi ito madali eh. Sakripisyo to. Kaya nga sabi sa kanta, we bring the sacrifices of praise. Diba? Lahat sacrifice, lahat enduring. Why do we endure? Kaya ako nandito, I endure yung hardship at saka yung being away from my family to give them a better life. Hindi ko naman alam na dito ako tatawagin ni Lord eh.
O ngayon, kasama na yun sa ko, sa reason ko, first reason ko na ngayon because God called me to be here. Oh, di ba? So those are the things we endure. Hindi madali. Madali ba sa inyo mag-abroad? Malayo sa pamilya? Yeah, mahirap, di ba? Pag nagkasakit yung mahal mo sa buhay, iiyak ka na lang. Di ba? So we endure. Bakit tayo nag-i-endure? Kasi meron tayong nakikitang mabuti sa ginagawa natin. Mga kapatid, yung endurance natin with the Lord is not just for us to try ourselves kung gaano tayo kalakas. Hindi. Our endurance with God shows the power of the Lord in our lives. Di ba? O sino ditong 5 years na sa kumpanya niya, hindi pa nai-increasean? Hindi ka pa na-increasean? Dalawang beses pala. Masama loob, bro. Amen. So, lahat tayo na-increasean. Good. Halimbawa, let's just say we stay in the company. Tapos lahat ng kasama natin na-increasean ng 10%. Tapos ikaw na-increasean ka ng 3%. How will you feel? Unfair. Di ba? Unfair. Pero you stayed. Hindi ka nag-complain. Nag-work ka. Endurance ang tawag doon. Amen. Ako, 16 years. 16 years ka nang ini-increasean? Nagko-complain. Nagko-complain. 16 years na siya nagko-complain. Amo mo na lang mas mataas sa'yo ron, kuya. May-ari na lang eh. Amen po. So, if we endure even those small things, kasi let us see, mga kapatid, the Lord is showing us something lagi, that even sa times na He is testing us, sinestretch niya yung faith mo, sinestretch niya yung patience mo, sinestretch niya yung peace mo, sinestretch niya yung joy mo, it means God is doing something. He's preparing you for something. Kung lahat sila tinaasan ng 10%, ikaw tinaasan ng 2%, at dun sa increase na yun, nakapagpasalamat ka sa Kanya, God saw your heart. And if in 2% increase, you will rejoice in the Lord, you will joy in your Lord, and rejoice in the God of your salvation, what more will you do pag tinaasan Kanya ng 10% ulit? Di ba? So don't look at it as something, Lord, bakit ganun? Imbis na nagpasalamat ka, nag-complain ka. Do you think God, how do you think God will see your heart that way when He sees your heart that way? Di ba? Most of the time kasi, nauna sa atin yung complain. Imbis na mag-endure tayo, nagko-complain tayo. Di ba? That's enduring the wrong way. Nauna yung complain. So sometimes we face problems. Okay. Mahirap, parang seemingly ang hirap pa pag-pray. Kasi inisip mo baka hindi kayang sagutin ni Lord. Di ba? Sometimes it happens that way. Aminin natin. Baka hindi kayang sagutin ni Lord. Nung bata ako, I was 16. Sabi ko, Lord, gusto ko ng Converse na pang-basketball na shoes. Gusto kong bumili. Pagpe-pray ko sana, kaya lang 1,600. That was 1986. Sabi ko, Lord, hindi ko siguro, palagay ko, hindi mo ako bibigyan ng ganong kalaking halaga. So, tinry ko humingi sa mami ko, saka sa daddy ko. Hindi rin ako binigyan. So, yun, short story. Wala ako napala. Hindi kasi ako lumapit kay Lord. He is able. Kasi sometimes, ang mali sa ating Christians, pag masyadong maliit, ayaw nating abalahin ng Diyos. Diba? Pag masyado namang malaki, takot tayong mga abala kasi baka hindi ibigay sa atin, nahihiya naman tayo. Wala na kay Emek, totoo, no? Diba? Mga kapatid, God wants to be a part of our lives, even in the smallest area. As much as in the bigger areas. Diba? Like I was saying last Wednesday, kapatid, kay Lord, yung sinat at saka cancer, pareho lang.
Walang pagkakaiba sa Diyos yun. Sa atin lang nagkakaroon ng degree of difficulty yun. Sa Diyos, wala. So, okay. Kaya tayo nagkakaganyan. Ang sabi dito, we are in the shape we are today because of the choices we make. We are in the shape we are today because of the choices we make. Ano bang desisyon? Ano ba yung pinili mo sa dalawa? Righteousness or hindi? We are in the condition, we are in the shape we are today because of the choices we make. We are in the shape we are in our work because of the choices we make. We are in the shape we are in our relationship with other people because of the choices we make. We are in the shape we are in our marriage because of the choices we make. We are in the shape we are in our faith because of the choices we make. Di ba? Ang problema, mga kapatid, God has the solutions. God has something to offer. God has something good in store for you. God has the answer for all our problems or all our questions. But the problem is we don't want to hear what God has to say regarding our condition. Ayaw nating magbasa ng Bible and find out what God wants, what God desires for us. Kasi ang gusto nating sundin, sino? Sarili natin. Di ba? Kaya natin nai-endure yung maling bagay kasi we do it on our own. Nako-compound yung problems natin kasi we do it on our own. Feeling mo, nag-i-endure naman ako eh. Di bale, nagsagiging strong ako rito. Niloloko mo sarili mo, kapatid. Wala ka natututunan, binababa mo lalo sarili mo eh. Walang joy eh. Di ba? Walang joy, walang grace. Di ba? You're just compounding everything sa shoulder mo. Hindi natin binibigay kay Lord. We don't ask. We don't want to know what God has to say. How will you understand the power of God if you don't know what it is kung di natin binabasa? Di ba? May nagagalit na yata sa akin. Praise God. Biblia, kapatid, nasa Bible pa. Amen po. So unless we learn to decide to surrender everything to the Lord, we will be stuck to where we are. Nakita na ba kayo ng talyer? Ano meron sa talyer? Anong klaseng sasakyan? Sira. So, hindi makaalis ng talyer kasi sira eh, di ba? So, walang pera mampagawa, kaya hindi maayos. So, mga kapatid, it's parehas ng talyer, yung mga sasakyan na andun, hindi makaalis kasi sira. In our lives, maybe there are some things that needed to be fixed. Baka kailangan may ayusin si Lord sa atin. And He is asking us right now to come to Him. Di ba? And surrender. Para yung endurance natin, hindi lang tayo nag-i-endure on our own. Sabi ni Lord, kahit anong condition ka pa, nandyan ako. I will be with you till the end of the world. Sabi niya. All the time. God is good. Amen? Sabi sa Mark 4:17, and they have no root in themselves, and so endure only for a time. Afterward, when tribulation or persecution arises, for the world's sake, immediately they stumble. Mark 4:17. Mababaw kasi yung root niya. Kaya sa stumble kaagad siya, na-uproot kaagad siya. Hindi siya nag-i-endure. Because mababaw yung kondisyon niya sa Diyos. Yan yung parable of the sower yata. So, see, and they have no root in themselves and so endure only for a time. Afterward, when tribulation or persecution arises for the world's sake, immediately they stumble. Nagsastumble ka agad. Bakit? Kasi mababaw yung rooting eh. Di po ba? Amen?
So, ang kailangan natin, we need to surrender everything to the Lord. Uulitin ko yung sinabi ko last time when I was in Dubai. Ano ba sabi sa 2 Corinthians 5:17? If any man be in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become. May sinabi bang some things? May sinabi bang few things? Or most things? Ang sabi, all things. So, if we are new creations in God, old things have passed away. Saan ginagamit yung salitang passed away? Ayun. Di ba? Pala yung lamin nyo siguro. No? So, ibig sabihin, namatay na yung luma. Passed away eh. And behold, all things. Ibig sabihin, pag wala na yung luma, bago na. Yan. Di ba? Malakas ang amen dito. Ibig sabihin, hindi po konti lang ang nabago sa atin. We should consider that everything sa buhay natin have become new. And newness in life, mga kapatid, takes time. Kaya nga sabi, endure. Kasi hindi pa tapos yan, tuloy-tuloy. Changes should come into our lives. Kapatid, pag ang puno ba, nagkakaroon ng mga suloy, yung mga unwanted na stems, di ba nakaka-stop yun ng growth? Nakakapagbabawas yun ng bunga. So, tinatanggal yun, tinitrim. Hindi yun madali, masakit sa puno rin yun. When you are being changed by God, naging madali ba para sa inyo? Binago ba kayo ni Lord? Parang walang sumasagot. Amen. Hindi po madali, di ba? Hindi naman naging madali para sa atin yung mabago tayo. Amen po. So, sabi we should endure. Sunod natin. Carrying on. We should continue in faith. Ang sabi, the Bible never said it would be easy. Continuing. Patuloy tayo maglalakad. Sabi ni Lord, if you want to follow me, deny yourself and pick up your cross daily. Every day. Ano ibig sabihin ng picking up your cross daily? Meron nga pasan-pasan. Araw-araw. Di ba? Gaano kabigat ang cross? 30 kilos na lang. Araw-araw, pasan-pasan mo 30 kilos. Ang tawag doon, persevere. Perseverance. Tuloy ka lang. Kahit mabigat. Ibig sabihin, you continue on. Even if it's hard. Hindi madali siya, but we continue on. Okay? Even though it's difficult, we continue on. So the Bible says it's not going to be easy. Walang sinabi si Lord Jesus Christ na madali ang buhay Kristiyano. Meron kayo nakita sa Bible? That being a Christian is easy? Wala. Anong promise ni Lord sa Bible? I will never leave you nor forsake you. Take my yoke upon you, for my burden is light. Di ba? Yun ang promises niya. Wala sinabing madali. Okay? Amen. It will take a lot of effort sa life natin. Sabi sa Philippians 3:13-15, we press on towards the goal. Hanggang hindi natin nararating yung goal, hindi tayo tumitigil. Kahit anong hirap niyan, we press on. Kapatid, sa paglalakad natin sa buhay Kristiyano na meron tayo sa ating Panginoong Hesus, buhay kaligtasan, hindi ka naglalakad sa patag. Sa tanongin ko kayo, papayag ba ang kaaway na panoorin ka lang maglakad papunta kay Kristo ng patag nang walang kahirap-hirap? Papayag ba? May ikipag-agawan sa kaluluwa mo yan, kapatid. Hindi yan papayag basta-basta. Bibigyan ka niya ng bangin, lubak, ahon, lusong, na kalsada. As much as he can, hahanap siya ng paraan na tumingin ka sa kanan at saka sa kaliwa. Hindi ka aalisin niya yung attention mo kay Jesus. Ang gusto niya, siya tingnan mo. Lalakad ka, ito si Lord. Lalakad ka.
Oh, may bagong offer doon. Mataas ang sweldo. Sabi, mapapatingin ka. Eh, sabi ni Lord, looking unto Jesus. Continue in God. Maglakad ka lang. The problem with us is kung saan tayo natingin. Pag tumingin pa tayo, nagsa-second look pa. Uy, offer, lakad. Balik mo na. Tingnan ko nga. May ganun ka pa. Diba? Hindi nawawala yun. Natatawa yung mga bagong lipat ng trabaho ngayon tuloy. Amen. So, it will take a lot of saying no to the world, to all the offers of the world. Maraming beses kang sasagot ng hindi. Pag inofera ka ng isang bagay na alam mong hindi makakabuti sa'yo, sasagot ka ng hindi. Ano ba sabi sa salita ng Diyos? Resist the devil. Ino-offeran ka ng isang bagay, titingnan mo lang eh. Resist. Sumagot ka ng no. Word has power, brothers and sisters. Word has power. Say no. Diba? Pati ako napalo dun. Saying no. You say no to the things that are of the world. Pag alam mong hindi makakabuti sa'yo, if you know that it's not from God, say no. Tuto tayo magsabi ng no. Right natin yun. Choice natin yun. Pinili natin si Lord eh. We say no to the things that the world offers. Amen? Okay. Second Corinthians 4:8. Sabi nun, we are being pressed from all angles. Ibig sabihin, binibigyan tayo ng pressure ng kaaway sa lahat ng anggulo ng buhay natin. 2 Corinthians 4:8. We are hard pressed on every side, yet not crushed. We are perplexed, but not in despair. We are not crushed. We are not in despair. Why? The Lord is my strength and my salvation. Diba? The Lord is the stronghold of my life. O diba? But not in despair. Why will I be despaired? Sabi ng Lord, when you walk through the waters and through the flames, I will be there. Diba? Kung malulunod ka't kasama mo si Lord, ayos lang. Kung masusunog at kasama mo si Lord, ayos lang. Eh bakit si Shadrach, si Meshach at saka si Abednego? Oh. They were given a choice. Sumamba ka or itapon ka dun sa pugon ng apoy na paiinitin pa ng 7 times. Ano sagot ng tatlo? Nebuchadnezzar naman, alam mo naman kung ano isasagot namin. Ganun ang sagot nila, hindi yung mahal na hari, pasensya na po. Hindi. Ang sagot nila, I will not waver. I will be an unwavering servant to an unwavering God. Sabi niya, Nebuchadnezzar, hindi na natin kailangan pag-usapan to. Alam mo sagot namin. Bakit? Alam namin kaya kaming iligtas ng Diyos namin pinaglilingkuran sa iyong mga kamay. Pero kahit hindi, yun na mabigat. Pero kahit hindi pa rin kami luluhod dun sa ginawa mong rebultong ginto. Ayaw nyo pa nun? They put their trust in the Lord even unto death. Payag sila mamatay para sa Diyos. So that's, ang tawag doon, perseverance. Itinapon. Yung mga tagtapon dahil sobrang init nung pugon, bago pa nakarating sa pugon, namatay. Nasunog. Pagkatapos, hinulog sila. Reference Daniel 3. Pagdating nila doon sa apoy, nasunog ba sila? Ano, amen? Hindi. Ang sabi ni Lord, I will never leave you nor forsake you. If you walk through the water and through the flame, I will be there. Nasa flame sila. Sino kasama nila? Di ba 3 lang yung tinapon natin? Sabi ni Nebuchadnezzar. Bakit 4 yung nakatayo dun? At yung isa, mukhang anak ng Diyos. Di tinawag ni Nebuchadnezzar yung 3. Paano sila tinawag? Shadrach, Meshach, Abednego,
Mga alagad ng buhay na Diyos, lumabas kayo dyan. Ikaw na tawaging alagad ng buhay na Diyos. Oh. Di ba? Kung hindi ka na sa workplace mo, kung you are working faithfully, as of working for God, not for men, nakita ka ng manager mo, ng boss mo, yan ang empleyado, masipag. And you tell him, ba't ganyan ka kasipag? Kasi I'm working as if I'm working for God, not for men. And what honor have you given the Lord pag gano'n ang ginagawa mo? Wala nakaimik sa inyo. Yan, panibasan, di kayo nagtatrabaho na maayos. Walang makaimin, ano? Ganon din ako nung ginagawa ko yung outline. Hindi na ako makaimin. Pero the Lord changes us, mga kapatid. Okay? We continue in God's Word. Okay, ang sabi dito, persevering means continuing in the Word of the Lord. Bakit? In our lives, we should hear what God has to say sa buhay natin. Di ba? Alam niyo ba yung salitang faithfulness? Ha? O ilan dito ang tumagal na sa kumpanya nila ng 5 years? 9 years. Oh, ilan dito ang tumagal ng 2 years? Sino dito hindi pa tumatagal ng 1 taon, lumipat na? Hindi, meron kasi, hindi. For whatever reason, sometimes it happens. Pero, alam nyo kapatid, ang problem ng mga Filipino dito sa UAE, makakita lang ng plus 500 sa sahod nila, magre-resign, nilipat sa ibang kumpanya. Plus 500, ha? Oh. Nasaan ang faithfulness dun? Pero mga kapatid, alam nyo, kung di tayo faithful, God is faithful. Amen. Sabi doon, Isaiah 40 verse 8, the grass withers, the flower fades, but the word of the Lord stands forever. So lahat ng bagay mawawala. Maliit lang yung example niya eh. The grass withers and the flower fades. Di ba? Parang maliit lang. Pero sa mga kapatid, walang maliit na bagay at malaki sa Diyos. Bakit? Kanya-kanyang time for every time there's a season. Ang grass at saka flower, maybe they bloom and die. They grow, bloom, and die for a week. Same with the grass. Yun ang season niya. Tayo, we will be born and live for 70 or 80 years and then die. Yun ang season natin. So it's not different at all. Parehas lang siya sa Diyos. Di ba? Okay? So the word of the Lord stands forever dito sa atin. Habang buhay tayo, it stands here. Mga kapatid, tingin dito. Habang buhay tayo, the word of the Lord stands here. Dito. Di ba? So lahat ng gagawin natin, we consult God's word first. Amen? Okay. So balikan natin yung topic sa taas. Let's go back to 2 Timothy 4:5. Bilis naman ang oras. Okay. Paul instructed may instruction si Paul kay Timothy. Be watchful, endure, work, fulfill. Okay? Be watchful. Ano ibig sabihin ng be watchful? Pag watchful ka, anong ginagawa mo? Ano kadugtong lagi na watch? Pray. Lagi kadugtong ng watch, pray. Watch and pray. So be watchful. Observe and pray. Learn to pray. Manalangin ka lagi. Okay? Amen. Pray. Mga kapatid, magpipray tayo ha. Kailangan natin yung prayer. Pampalakas natin yan. Hindi tayo makakahingi kay Lord pag hindi tayo nagpipray. Amen? Endure. Mga kapatid, may kasamang pagtitiis. Amen. Hindi lahat dumadating kinabukasan. Minsan maghihintay ka ng taon. Enduring ang tawag dun. Di ba? Patience. Kaya nga ang tawag ay long suffering. Dahil you have to endure. Amen? So kasama sa pagtitiis yan. And then, work. Amen. If God gives you a blessing,
He gives you a plan kung paano mo makukuha yung blessing. Di ba? You have your part to do. Di ba? Hindi kayo higa sa ilalim ng puno ng bayabas at nganga. Na feeling mo meron pa taga-utulak ng ulo mo para manguya mo yung bayabas. No. Dapat haakit ka, pipitasin mo. You have your part sa plano ng Diyos. Amen? And then fulfill. Fulfill. Ano yung binigay sa Lord? You will harvest the whole guava tree. Kunin mo lahat. Tapusin mo yung plano sa iyo ng Lord. Di ba? Designation yun eh. Amen? One of the great men of God told me sometime before that the command does not change unless it is accomplished. Mga kapatid, hindi nagpapalit ng command ng Diyos hanggang hindi natin natatapos yung pinagagawa niya sa atin. So if God told you to do something, work on it. Fulfill your ministry. Amen? Amen? Huwag kayong matakot na mag-fulfill. Sabi naman ni Lord, He will not bring your faith in a situation where His grace cannot save you. Lagi nating tandaan, sabi ni Lord, I have overcome the world. Lagi natin tandaan, we are overcomers. Amen? Diba? And the battle is the Lord's and will not fail. Okay. So, tuloy tayo doon sa Romans 5, 3-5. Ang sabi naman doon ni Paul sa atin, ni Paul, we glory in tribulations as tribulations lead to perseverance. Perseverance leads to character and character leads to hope. Mga kapatid, character changing, character building ang perseverance. It will change your character in ways na hindi mo naisip na pwedeng magbago ang life mo. Di ba? Ang taong nagpo-persevere, wala sa kanyang imposible. Kaya nga, I can do all things through Christ who strengthens me. Di ba? Di ba? Amen. Di ba? Nag-desire ka na magkaroon ng something, you work hard on it. And see how God's hand moves sa plano mo. Di ba? Mga kapatid, ang prayer sa atin ng ating pastor, saka ng mga kapatiran natin, is for the Lord to bless the work of our hands. Hindi sinabi doon that the Lord will bless our hands. The Lord will bless the works of our hands. So what do? We work. Gamitin naman natin ng kanya-kanya tayong talent eh. Let's use those for God. Let's use it, gamitin natin sa tama, and see how God will bless us through it. Di ba? Ang mga magsasaka nagtatanim dahil umaasa silang may aanihin. Huwag ka magtanim, aani ka. Tibay. Yeah? So yung last part ng and character leads to hope. Mga kapatid, yung character natin, pag nadidevelop, nagkakaroon tayo ng magandang pag-asa. Di ba? Di ba? Sabi nga doon sa salita ni Lord, sa Bible, faith without work is dead. And show me your work without faith. And I will show you my works because of my faith. Kaya ka gumagawa dahil may pananampalataya ka. At kahit nagtatagal yung sagot sa panalangin mo, nagtitiis ka. Dahil alam mong may isasagutan Diyos sa panalangin mo. Diba? Magbibigay sana ako ng example. Baka lang kayo tumamoy. Huwag na lang. Tama si Kuya Russell. Oh, diba? Hindi, it's a joy. Tama naman ang ngiti, bro. Tenga to ear ang smile. Mabibiyak ang ulo. Ganyan lang pagpapala ng Diyos. Walang burden, di ba? Oh, wala. Otherwise, hindi ngingiti. Pero yung ngiti, tamo hanggang tinga, kaliwat kanan. Nagbablush eh. Hindi makalabas. Amen. So, it's the same thing, mga kapatid. Di ba? God helps those who helps themselves. Hindi pwedeng hindi.
Okay? If we persevere with the Lord, we will have something great at the end of the day. If we endure, God sees our character, we glory in hope. Di ba? That one day, pagdating ni Lord, even out of these tribulations at saka trials at saka paghihirap na dinaanan natin, we will sit in the heavenly places. We have our place in the heavenly places. Di ba? We have to go on. There's a song nung bata pa ako na kanta ng Whiteheart. It says, we will carry on and follow the way of the Master. We will carry on and do what must be done. We will carry on, reach with love to our brothers, and we will carry on, all in the name of the Son. So lahat tayo, we will carry on. Mga kapatid, hawak kamay tayo maglalakad as a church, as the body of Christ. We will reach out to sa mga kapatid nating nadapa, nadulas, we reach out. We have to pick them up. When we slip down, tayo nadapa, tumawag tayo. Kapatid, kailangan kong tulong. We endure together, we persevere together. Mas madali pag sama-sama. May collective effort eh. Di ba? And one thing, kapatid, sabi dito, we have a hope that does not disappoint. Di ba? Yung hope natin, may assurance. Hindi ka madidisappoint. Kailan ba naman yung the last time na napahiya sa iyo ang Diyos? Come on. None. Hindi pa napahiya si Lord sa atin. Kasi ang promise niya, He is true to His word. If there is anything truer, is that the love of God will endure forever. Sa akin, sa inyo, sa lahat sa atin. Amen? Our hope does not disappoint. Why? Because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit. Sabi sa Romans 3, 3 pala. 3 to 5. Sabi natin na maayos. Now hope does not disappoint because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit. Yung pag-ibig ng Diyos, ibinuho sa puso natin. Umapaw. Pag umapaw, ano nangyayari? Natatapon. Pag natatapon, may ibang nababasa. May ibang nakakatikim. May ibang may napapala. Diba? Overflowing eh. Diba? Nakita na ba kayo sa salamin? Yung side mirror. Pag natapatan siya ng ilaw or araw, di ba nagre-reflect? Di ba? Anong gusto kong sabihin dun? So yung love ni Lord, parang salamin sa atin, tayo. Pag nasinagan tayo, nagre-reflect, nagbabounce sa atin. Yun yung tinatawag na overflowing sa heart mo. Yung ibang tao nararamdaman ng pag-ibig ng Diyos because of you. Okay? And one more good thing, He has given us the Holy Spirit. Darating yung time, mag-overflow ang Holy Spirit sa atin. Yung sa season of blessing, mga kapatid, kasama tayo lahat dun. Amen? We are preparing ourselves for that. Okay. So, lastly, what if the Lord Jesus Christ, in the middle of His ministry, tumigil siya at hindi niya tinuloy? What if tayo, in the middle of our ministry, tumigil tayo? Ano kaya nangyari? What if sa tagal natin naglilingkod kay Lord, biglang one day we decided to stop serving the Lord? What if? Bakit? The reason I ask that question is there are still a lot of people who are lost, broken, hungry, afflicted, and sick. And there are still a lot of people who needs Jesus. Nung tayo nangangailangan ng tagapagligtas, somebody prayed for us, somebody reached out, somebody introduced us to the love of the Lord. And now, that same love of the same Lord
is telling us to go and reach out people. And what happens if we stop now? God has called us to reach out to them and declare God's love upon them also. Magre-reflect sa atin lahat yung pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, good news. Even if we stop, hindi natin kayang pigilan ang pag-ibig ng Diyos. But the thing is, mamimiss out natin yung pagpapala of being used and becoming a blessing for the Lord. Sabi ni Mordecai kay Esther, baka ito na yung dahilan kung bakit nilagay ka ng Diyos dyan. At sinabi pa niya, kahit hindi ka gumalaw, ang kaligtasan buhat sa Diyos ay manggagaling sa silangan, kanluran, hilaga. Magagaling sa ibang lugar. Pero ikaw at ang iyong pamilya, sambakayan, ay mamamatay. Do you want to miss out on God's calling? Do we want to stop now in our ministry? Or do we want to be silent like we are right now? Kapatid, the reason siguro ay God gave this message is maraming Christians ang tumitigil in the middle of the war, middle of the battle, middle of the calling. Pero the Lord said, we need to go on. Kasi sabi niya sa salita niya, ilang beses niyang inulit eh. Those who endure until the end shall be saved. We should endure until the end. Hindi naman tumigil si Lord for us eh. Until now, the Lord is doing His work. Does that give us reason to stop? Amen? Bigla ako naging seryoso, no? Kasi one thing is, what's most important is, when we were sinners, Jesus gave His life for us. Sabi niya sa 1 John 3:16, we ought to lay down our lives for the church, sa buhay ng mga kapatid. Kung alam niyo yung John 3:16, pakibasa ang 1 John 3:16, kasama yun. Nung una si Lord, nagbigay ng life niya. Sa 1 John 3:16, tayo naman, bibigay ng life natin. So we have to learn to endure. We have to learn to persevere. Ayun pala. By this we know love, because He laid down His life for us, and we also ought to lay down our lives for the brethren. Amen? Let me close with repeating the song kanina na Amazing Love. You know why God's love is amazing? Alam niyo ba kung bakit amazing yung love ni Lord? Kasi it transcends even sa lives natin. Lumalabas siya sa life natin. Para siyang sinag ng araw na bigla na lang lalabas sa pores ng katawan mo. That people will see. And people will know that you are of God. And this world will see that there is a God in LCF. And this world will see that the God we serve is true. He is alive. And He is able to take us out from darkness into His marvelous light. Yun yung amazing love eh. Let that amazing love come forth mula sa atin. Let's continue on. Even though the world hurdles everything that it has sa atin para pigilin tayo, let's not stop. Meron tayong 2 buntis na babae rito. Hindi titigil dapat yan hanggang hindi mailabas yung baby niya. Birth pains ang tawag doon eh. Kasama yun sa atin eh. Meron tayong birth pains. Even sa church. We passed by one birth pain before. And through that, the Lord blessed us. Kita nyo kung gaano tayong karami now. Sa stop ba, titigil ba tayo mga kapatid? Are we going to stop here? Titigil ba tayo? No. Diba? There's still a lot more ahead. Marami pa na nakaprepare para sa atin. Diba? Does the Lord stop? Si Lord ba nag-stop sa atin? No. He continues.
So mga kapatid, hand in hand, together, as one body of Christ here in the Church of LCF, hand in hand, we will continue. Okay? Let's stand up. Let's mag-pray tayo. We'll pray to the Lord. Father God, we thank you for today, this morning. Thank you for the lesson on endurance and perseverance. Tunay nga, Panginoon, sometimes we are stretched a little further than we can. But we thank you because your amazing love always is present with us in any situation. Lord, sometimes we are pressed on all sides, O God. But truly, Father, you never leave us nor forsake us. Your salvation is always there para sa amin, O God. Thank you, Lord, for all your wonderful promises na iyong binistawd sa amin. Like you said in Psalm 23, that though I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Salamat, Panginoon, that through all this endurance, Lord, endurance testing, you are there for us. And through all the times, Panginoon, that we hold on and continue and persevere, you never leave us nor forsake us. So, Lord, here we are. One body, one church, O Lord, here in LCF, together, Lord, hand in hand. In the name of Jesus, we ask, O Lord, that you continue to hold on us, O God, as we hold on to you. That as a family, O God, we will walk enduring and persevering until we reach the goal that you have set for us, O Lord. In the name of Jesus. Lord, I pray for each and every one, all my brethren. Lord, just continue to bless their hearts. Just continue to strengthen them, to have them stand firm in your word. That in the day that you come, O Lord, you will find us faithful servants of you, O God. We pray, O Lord, that you continue to bless the works of our hands. That as you bless us, Lord, we don't change our lives. We don't change the way we live, but we change the way we give. And we praise you, Father God, for we know hindi ka pa tapos sa buhay namin. There are still a lot more wonderful things to come. And continuously, Panginoon, every day we will feel your amazing love towards us. We glorify your name. We praise you. We honor you. We give you back all the thanksgiving in glory in Jesus' name. Amen.